We're very, very sorry. Hindi ko, siyempre lahat kami nalulungkot dahil napakataas ng ating casualty figures. Nako, sa sobrang pagiging inutil ng ating presidente, imbis na solusyonan at i-comfort ng ating mga kababayan na nawalan ng mga mahal sa buhay, nasiraan ng mga kagamitan, ang ginawa ho niya, nagpasorry na lang, palakpakan. Dito sa video na to, kauna-unahang ambush interview nitong si Bangag ang ating gagawa ng reaction video. At itong si Manong Ted, makibalita ho tayo sa kinakasang trillion peso march. Ha? Naku, matindi ho ito mga kababayan. Nakikipag-ugnayan na daw ho itong organizer ng trillion peso march sa iba't ibang mga grupo na magkakasa ng ika nga sabayang pagkilos sa mga susunod na araw. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo yan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga, rekta ho tayo. Wala ho tayong maraming cheche-bureche. Ako, Bongbong Marcos. Pambihira talaga. So ayoko nang gawa ng reaction video tong mama na to pero tinatawag ho tayo ng panahon at pagkakataon na pag-usapan yung mga kabalbalang lalabas sa bunganga nitong ating presidenteng Bangag. Okay. Kakatapos ng briefing tungkol nga sa mga nangyari sa Bagyong Tino. And nakuha na nakapunta kami sa ibang lugar, yung mga evacuation center na nasira. Ang talagang naging damage ay galing sa baha dito sa bagyong ito. Hindi masyado sa... Wala ka naman sa lindol. Wala ka naman petrang ka. Para magmukha matalino, wag mo na kailangan sabihin yung obvious. Hindi ka magmumukha matalino dyan. Magmumukha ang anga dyan, Brad. Meron silang kasabihan na wag mo na sabihin pagka ika nga yan na yung mga nagdudumilat na dahilan. Yan na yung mga ika nga na nakikita ng ating mga kababayan. Talaga singagbo. Malakas na hangin. At nakita natin na yung mga dinagay dati na mga dike, mga protection ay hindi talaga kaya. Yung bigat, yung dami ng tubig na bumagsak. So, sa kabila ng ilang bilyon yung flood control sa Teka lang flood, wait lang Sa kabila ho nang nagbuhos tayo ng 26.7 billion pesos dyan sa Cebu, hindi pa rin daw ho kinaya. Hindi. Maraming falsifikadong flood control. Di ba? Kung gumana yung 26.7 billion, malamang sa malamang kahit pa paano, hindi ganun kalala ang binanas ng ating mga kababayan. Yan ho ang mga ebidensya na napakalala ng korupsyon sa administrasyon nitong si Bangag. Okay, kontrolado mo pamahalaan. Pero kami, kasangga namin ng Diyos ng tadhana. Diba? Hindi namin titigilan tong issue na to ng flood control, Marcos Jr. Kahit anong gawin mong diversion, kahit anong gawin mong pag-discredit sa mga nag-implicate sa iyong mga kaibigan dyan sa House of Representatives, nakalaunan sa iyo papunta ang issue na to. No. So what we did, siyempre, kagaya ng dati, pumunta na lahat ng mga agencies. Of course, nauuna dyan is the DSWD, mag-provide ng relief goods para sa mga lalong-lalo na yung mga nasa evacuation center o yung mga na-dislocate, nasiraan ng bahay. Yun ang unang-una. So food and water. Tapos nandyan na yung ating mga medical team para tignan sila kung merong mga nasugatan, merong mga nagkaroon ng karamdaman dahil sa bagyo. At binibigyan ng gamot. Tapos meron tayo pa cash assistance. Ang binibigay natin ngayon 5,000 para sa mga partially damaged na bahay at 10,000 para sa completely damaged na bahay. Yung pinaka-paboritong segment nitong si Bangag. Pamimigay ayuda, pambihira talaga. Oo.
Sa mga partially nasira daw, 5,000. Palakpakan. Oo. Para doon sa mga talagang warakang bahay, 10,000. Palakpakan. Ang bihira talagang tong singagba. Ibang klase ito mga kababayan. Wala namang sa bagay, yan yung pinaka-agarang pangangailangan ng ating mga kababayan. Okay yan, bigyan nyo ng pera, isa nakawin lang yan, di ba? Ika nga ni tatay, di ko, pamimigay nyo yan, kaysa nakawin lang yan ng mga congressman. Makita pa yun ni Martin Romualdez at nitong si Salvi ko, mahirap na, di ba? Hindi, baka pag nakita ni Martin Romualdez, ipanggawa ng flood control. Hindi yun kailangan ngayon. Kailangan ngayon, agarang tulong. Ika nga kailangan pagkain, tubig, di ba? O, yung mga kababayan natin ha, yung mga mga mapagkakatiwalaang mga individual, organisasyon ang inyong pagbigyan ng inyong mga tulong. Okay ho ba yan? Nandyan ho ang Maisog Cebu, pero hindi ho sa akin ha. Makipag-ugnayan ho kayo sa mga organizer. Yan ho yung mapagkakatiwalaang organisasyon. Teka lang, nasa na baka kasi yung natin dito, logo natin ng Maisog. Teka lang ho ha. Oh. Nawala ko kasi yung logo natin eh. Hanapin mo muna natin. Ito ba yun? Ito yun eh. Ito, yan. Lagay mo natin dyan. Kaya Tatay Digong yung Maisog na yun eh, di ba? Kung naghahanap po kayo ng mga organisasyon, nandyan ang SMNI, nandyan ho ang Maisog Cebu. Pwede ko kayong makipag-ugnayan sa kung kanino mang mga individual para makapagpadala ng tulong sa ating mga kababayan. At sigurado tayo, 100%. Ito sinasabi ko sa inyo, walang korupsyon na mangyayari dyan. Mapupunta yan, binigay nyo na yan doon sa mga tao na talagang nangangailangan. Diba? Kaya palakpakan ho natin yung mga organizer, yung mga magbo-volunteer. Sa mga magpapadala, malaking bagay ho yan. Pero yung mga volunteer, ibang level ho yung sakripisyong ibinibigay nila. Kaya palakpakan ho natin ang mga yan. Di ba? Kaya idol ho natin yan eh. Di ba? Kung tayo, kaya nating magbigay ng mag-abot, lalo na yung mga kababayan nating OFW, mayayaman yung mga big time yung mga yan eh. Di ba? Nag-abot sila ng 5,000, 10,000, 50,000, di ba? Hanggang doon lang yung tulong natin. Oh. Pero pagka itong mga ng mga repacker, mga namamalengke, nag-effort talaga na puntahan yung talagang mas nangangailangan. Kasi pagka linatag mo dyan yung mga relief goods, lahat yan kukuha kahit na yung tipong nabigyan na ng pamahalaan. Pero pagka kasi yung effort kasi na binibigay noon talagang mga organizer, talagang hinahanap po nila yung mga kababayan natin. Sa bagay, yung mga panahon na to. Pagkapunta mo dyan sa Cebu, lahat po dyan nangangailangan. Kaya naman, palakpakan ho natin yung mga kababayan nating magkakasa ng pagtulong sa mga kababayan nating nasalanta ng bagyo dyan sa Cebu. Para meron silang magamit para makapagtayo na ng... Sa mga gustong mag-donate punta lang ho kayo kay Sir Ibi Hugalbot. Kilala nyo ho yun, di ba? Malamang sa malamang, kilala nyo yun. Tayo sa FB, Ibi Hugalbot, hanapin nyo. Paano ho kami makakatulong sa pamamagitan ng Maisog Cebu? Kasi yung mapagkakatiwalaan yan eh. Pagka ang organisasyon tinayo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, makakaasa ho kayo. Merong mga konsyensya yung mga tao dyan. Ika nga, mapupunta ho sa tama yung ibibigay nyo. Huwag dyan sa mga malalaking network. Kung trip nyo naman sa network, nandyan ng SMNI, nandyan ng KOJC. Sigurado din ho, makakarating yan. Yan ang isa sa pinaka-ika nga trustworthy na network na alam natin ngayong mga panahon na to. Walang halong korupsyon dyan sa lugar na yan. Kasi hindi ho lalaki ang organisasyon na yan kung kurakot yung mga namumuno dyan. Sila ulit ng bahay. And so that is ongoing now. Later on, patuloy naman ang tulong kasi meron tayo mga i-relocate kasi marami sa naging biktima ay nasa no-build zone. At nakapagpatayo sila ng bahay doon sa no-build zone. Yeah. Kaya't kailangan silang i-relocate. So, diyan kayo magaling eh. Pagka nangyari, ang dami niyong alam sabihin. No-build zone. Anak ng Petrang Garabata, bakit nung nagtatayo, hindi niyo sinita? Pambihira. Kanina sinasabi mo, sobrang lakas talaga ng tubig. Ngayon naman, pinagbibintangan mo yung mga nasa no-build zone. Ano ba talaga? Ano ba tinira mo? Ano ba flavor ng pulbur na binanatan mo, Brad? yun
din, isa pa yun ginagawa namin, napag-usapan namin ng mga local government units dito sa Cebu to include the provinces, the municipalities and the cities, ay pinag-usapan namin kung paano saan natin ilalagay dahil umaasa kami sa LGU para makahanap ng lupa, maglalagyan ng mga i-relocate. Ngayon, meron din tayong temporary shelter para doon sa hindi pa makauwi ng kanilang bahay, but eventually ay gagawa natin ng paraan para makabalik na sila, magpatayo sila ulit ng bahay o ayusin nila yung nasira nilang bahay. In the meantime, kung Maalala ko sa inyo etong presidente na to, wala akong sa ano yan, walang tira yan. Ngayon pa lang dahil hindi ko tayo makakaasa sa pamahalaan, ika nga bayanihan na lang tayo. Tayo dito sa PH Update na maya't maya, basta may video ho tayo, nag-a-announce ho tayo, especially sa mga kababayan nating OFW. Abisuhan nyo na ho yung inyong mga mahal sa buhay. Kung nasa mababang mga lugar sila, punta na ho sila sa mga kamag-anak nilang medyo nasa taas. Yung kanilang mga importanteng kagamitan, ilagay na sa isang lalagyan, isama ho sa ilagay na sa mga matataas na lugar, ibalot ng plastic, kung sakaling mapasok yan ng baha, at least safe pa rin. Pero importante ho dito, makalikas. At isalba na yung mga masasalba dahil malakas ho itong bagyo na to. Base sa forecast, mas napakarami daw hong tubig na daladala nitong si Juan. Okay? Kaya pag-aanunsyo ng pamahalaan, hindi ho natin yan maasahan. Tayo na lang ho, especially mga OFW, mag-post ho kayo sa inyong mga wall. Sa pagsabihan nyo yung inyong mga mahal sa buhay dahil napakabasura ho ng pamahalaan ngayong mga panahon na to. Ano ho sila? Dapat yung ang pamahalaan talagang yung flow ng pamumuno talagang napaka tuloy-tuloy pero dito napakarami yung hindi natin malaman, kumbaga yung sa pagsasalita nila nabubulol-bulol sila hindi natin maintindihan di ba? Ngayon kaya pagka mayroong mga ganitong klaseng kalamidad, yung mensahe hindi malinaw sa mga kababayan natin. Ano bang paghahandang kailangan gawin? Kaya tayo dito sa PH Update, hanggat hindi nakakapunta to saan ba? Malaysia, sa Vietnam o kung saan lugar man itong pagka dumaan na sa ating bansa, hindi ho tayo mapapalagay kasi malakas ho talaga to. Mga bagyo sa beer season, napakalakas ho talaga mga kababayan. Malakas ho talaga. Binabalik dahan-dahan ang ating Brad, kaya pa ba? Brad, wala namang problema. Kung di na kaya, sabihin mo lang. Kung masakit, edi umaray ka, wala namang problema. Kung di na kaya, edi mag-resign ka. Okay lang yan, naiintindihan namin. Diba? Hindi ka pinanganak para dito sa trabaho na to. Pinanganak ka para mag-party-party at suminghot ng pulburon. Naiintindihan namin yun. Pero wag mo nang ipagpilitan. Naaawa na kami sa iyo, Brad. Ang buhay ng ating mga kababayan sa normal ay nandito naman lahat ng mga ibang ahensya, hindi naman umaalis at nagpapaikot pa nga ang public works, for example, nagpapaikot ng mga engineering team para tignan yung mga kalsada baka na-erode. Anong erode? Anong engineering team? Anak ng towa. Kahit hindi ko tignan yan, kahit di ako magpadala ng engineering team dyan, ang kailangan ho dyan, automatic na yan. Ika nga, ano bang kailangan? Yung mga heavy equipment, ilatag na yan. I-clear na yung mga kalsada, di ba? Ano na naman ho ibigay mo doon sa tamang tao na magsasalita dyan sa mga particular na bagay na yan. Huwag kang magbida-bida. Kaya ka madalas na susoplak kasi hindi mo na alam. Daldal ka pa ng daldal. Umaasta ka na alam mo lahat. Ikaw ba si Tatay Digong? Hindi naman ikaw si Tatay Digong Kung ikaw si Tatay Digong, malamang sa malamang may tira ka dyan. Pero Brad, baka kailangan ng ayusin, baka kailangan sarhan. Pero so far, mukha namang maayos. May mga dalawa, tatlo na kailangan tutukan, kailangan tignan na mabuti. Baka hindi na pwedeng gamitin dahil nasira na dahil sa baha. So ito, yung mga engineer namin ng public works ay papupuntahin na namin doon para inspection. Gusto ko pupuntahin mo dyan si Bryce Hernandez at itong si Henry Alcantara. Kung di rin lang naman silang dalawa ang mag-i-inspection dyan, wag na lang.
Nakakatawa. nila lahat. At nagbigay din ako ng warning. Nag-stutter na naman. Mahina signal. Pangit yung quality. Pangit ba quality ng pulburon, Brad? Sa ating mga local executives na may padating pa na bagyo. Ngayon, sa tingin namin, hindi naman yata dadaan dito sa Visayas, pero mag-ingat pa rin lahat at hindi natin alam dahil kami kuminsan lumilipat. Kami naman ngayon, Northern Luzon and Central Luzon, ang nag-aabang para dito sa uwan na parating. But we are very, very sorry. Hindi ko, siyempre lahat kami nalulungkot dahil napakataas ng Pambihira. Ang tama mo, Brad. Magpasori na lang. Presidente ka, Brad. Hindi mo sinasabing masama magpasori. Pero pagka ginawa nyo lahat ng inyong makakaya, nakita namin yung kaliwat kanan na abiso sa social media, yung pag-mobilize ng mga ika nga asset ng pamahalaan, AFP, PNP, talaga nakita natin na sumama sila sa paghahanda dyan sa Cebu. Talagang pag meron pa